Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyo. Ngayon pag-uusapan natin ang lineup ng Gilas mamaya sa laban nila kontra sa Jordan. Mapapanood dito 8:30 p.m. sa One Sports YouTube channel. Mapapanood yun ng live yan. O kaya kung meron kayong mga ticket, mapapanood yan sa MOA Arena mamaya 8:30 ng gabi. Swerte yung mga nakabili ng ticket na maaga. Bago natin pag-usapan yan, inaanyayahan ko kayong follow, like, and share ang ating social media account, Gerald Francisco. Hanapin nyo lang yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, sa X, sa Threads. Mahanap nyo yan. Search nyo lang Gerald Francisco sa lahat ng social media. Makikita nyo yan. At ito na nga, pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang masasabi natin sa lineup ng Gilas mamaya kontra sa Jordan? Ang final 12-man lineup ng Gilas, Pilipinas, sa kanilang salpukan laban sa Jordan mamayang 8:30 p.m. sa Mall of Asia Arena ay binubuo ni Kai Sotto, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, AJ Edu, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, Juan Gomez de Leaño, Justin Baltasar, Scotty Thompson, Chris Newsom, CJ Perez at Troy Rosario. Nakat naman sa huling listahan sina RJ Abarientos at Justin Arana. Ibig sabihin hindi kasama sa maglalaro mamaya si RJ Abarientos at si Justin Arana. Dahil nga jump pack na itong ating lineup na ito. Narito ang pagsusuri sa lakas at hamon ng lineup na ito para sa laro mamaya. Kakayahan at lakas ng lineup. Pagbabalik ni Kai Sotto, ang pinakamalaking balita ay ang muling paglalaro ni Kai Sotto para sa Gilas matapos ang ACL injury noong nakaraang taon. Ang kanyang 7'3" na tangkad ay magiging pangunahing sandata ng Pilipinas sa shaded area. Biruin mo, 7 foot and 3 inches ang height ng isang Kai Sotto. Matinding size at ceiling kasama ni Kai Sotto, si Junmar Fajardo at AJ Edu, Justin Baltasar at Carl Tamayo. May sapat na tore at bigat ang Gilas para tapatan ang tangkad ng Jordan. Sapat na versatility. Bagamat walang naturalized player, maasahan ng all-around game ni Dwight Ramos at Kevin Kiambao na kayang pumoste, bumuhat, bumanat sa labas ng tres at magdepensa. Sa backcourt naman, nandun ang depensa ni Scotty Thompson at Chris Newsom para magdala ng bola at para na rin sa depensa. Ito nga ang kailangan. Mabigyan ng open shot sila Kevin Kiambao at Dwight Ramos. Alam naman natin magaling na 3-point shooter ito mga ito, magkaroon ng open lane at syempre mabigyan ng magandang pasa sila Kai Sotto at pati na rin si Junmar Fajardo. Mabigyan siya ng pasa sa shaded lane at sana magkaroon ng playing time si Justin Baltasar kasi maaasahan din naman ito sa ilalim at mahusay talaga itong player na itong si Justin Baltasar. Malaking hamon, walang naturalized player mamaya. No Justin Brownlee. Hindi makapaglaro si Justin Brownlee dahil nagpapagaling pa ito mula sa kanyang injury habang hindi pa tapos ang mga dokumento para sa naturalization ni Benny Boatwright. All local ang atake ng Gilas kaya mas kailangan mag-step up ng bawat lokal na manlalaro. Mabigat na kalaban. May bit-bit na 5-1 record ang Jordan habang ang Gilas ay nasa 2-4 sa 4 na sunod na pagkatalo noong nakaraang round. Gutom din bumawi ang Jordan matapos silang talunin ng Gilas para sa gintong medalya noong 2022 Asian Games. At napakalakas nga ng import ng pangalan nito ng Jordan, isa itong banta si Jalen Harris na naglaro
dati sa Toronto Raptors sa NBA. Noong 2020 NBA draft, siya ang napili ng Toronto Raptors bilang 59th overall pick. Second round pick noong 2000. Noong 2020. Noong 2020, galing siya sa Universidad ng Nevada. Rookie season 2020-2021, naglaro siya bilang ng 13 regular season games para sa Raptors kung saan nag-average siya ng 7.4 points kada laro. Nagtala pa siya ng kanyang career high na 31 points sa kanyang laro laban sa Dallas Mavericks noong May 2021. Nasuspend siya sa NBA dahil sa anti-drug program ng liga at naglaro siya sa iba't ibang liga hanggang mapunta siya dito sa Jordan maging naturalized player. Grabe. Marami na siyang ligang napaglaruan. Panandalian siya nagkaroon ng kontrata sa New York Knicks noong 2022 pero na-waive din bago mag-start ang season. Naglaro sa G League, sa Raptors 905, sa Winchester Knicks at sa Windy City Bulls. Matapos nito ng karera niya sa Amerika, naglaro din sa Canada, sa China, Taiwan, bago siya naging naturalized player ng Jordan. Kaya abangan natin, panoorin natin, sabay-sabay natin suportahan ng Gilas mamaya at exciting ito. Nandito na ulit si Kai Sotto at tignan natin kung anong magagawa ni Kai Sotto mamaya. God bless you, Apizio.